Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, ayan na please do subscribe mga boss at pakishare na rin at pakilike na rin itong ating video para mas lumawak pa. Ayan yung marating ng ating mga video. At ngayon mga boss, so pag-usapan natin ngayon itong interview ayan ng Isiminay International News, ayan, kay Governor Chavit Singson. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin din sa kanya. 3 years, may flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Anong klase ng presidente niya walang alam? Hindi siya marunong. Itong inyong ipinahayag o ibinulgar ngayon na yung Ilocos Norte ang pangatlo sa sinasabi po ninyo. Kunti lang diferensya sa Bulacan. Yes, opo. Sabi mo sa presentasyon nyo nga, nasa 2.7 billion pesos ang nakuha nga ng Ilocos Norte mula sa mga diskaya. At nais po ninyong paimbestigahan po ito. Dapat, kasi nga, sabi mo, nakatutok lamang sa Bulacan at yung isa sa Occidental Mindoro. Sino ang nais mong mag-imbestiga nito? Dahil, siyempre, may binuo po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ICI, Infrastructure Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure, na mag-iimbestiga na dito sa mga maanumalyang flood control projects. Sa tingin mo po ba ninyo, anong magiging implikasyon kung itong ICI o ang ICI ba ay mag-iimbestiga dito sa Ilocos Norte? Yun nga ang prediction ko nung araw pa pag-umpisa. Walang mangyayari dyan sa Senate kako. ICI, magagaling lahat yung kinuha, mga honest. Pero bakit di sila pumunta sa Ilocos Norte? Gusto nila hanggang kay Saldico lang. Wala. May nademanda na ba? Wala pa. Puro dyaryo lang. Si President Bongbong Marcos nademanda na nung araw pa. Wala nangyayari. Kaya kakuha, magagandang batas natin, ang implementasyon, wala mangyayari yan. Ang nakukulong lang yung mga mahihirap. It's about time for a real change. Magbaguhin natin ang gobyerno. Kaya yung ginawa ni President Cory noon, na revolutionary government supported by the military, tapos mag-usap-usap lahat. Ngayon, nag-resign na si Mayor Magalong dahil balita ko, iba yata, hindi na sila napupunta sa Ilocos Norte. So, wala na mangyayari dyan kung hindi nila imbestigahan muna ang Ilocos Norte. Opo. Yung sino naglabas niyan? President. Tingnan muna natin yung probinsya niya. Kung malinis, yes, all the right. Paimbestigahan yung mga iba. Bakit nililinis nila? Sino ngayon ang binubugbog nila? Ako binubugbog nila para lang magkaroon ng ibang issue, para lang may divert ang issue sa flood control. Ngayon, hihinto na nila. Hindi pwede ho. Opo. Manong Chavit, sabi nga ng Malacanang ni Yusecre Castro, kung meron man daw kung hindi daw malinis ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi na dapat niya sana tinatag itong ICI. Ayaw pa niya sanang imbestigahan itong mga manilang flood control projects. Ano naman masasabi po ninyo doon? Hindi dapat imbestigahan. Opo, kung ang Pangulo, kung alam lang daw niya na hindi siya malinis, baga may dawin siya sa mga maanumalya, ay hindi na daw siya magtatag, hindi na sana niya itinatag itong ICI, kumbaga, para mag-imbestiga. Ano pa masasabi po niyo doon? Pampaganda lang ng mukha nila yan, pero walang mangyayari. O bakit nag-resign na si Mayor Magalong? Pero walang nangyayari, wala silang power. Pampaganda lang sa mukha nila yan. Opo. Hindi sila walang power yun. Mag-imbestiga lang. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Mang Chavit, ano ba talaga ang pinakasolusyon para matapos itong korupsyon sa ating bansa? Yung kako, in other countries, ang mga may problema nagre-resign, nahihiya agad. Yung ibang countries, nagpapakamatay. Hindi ko naman sinasabing magpakamatay si Bongbong Marcos. Mag-resign. Kaya niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility
Siya ang presidente. Opo. Ngayon, dalawang bagay lang. Tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin din sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Mayroong klaseng presidente yan walang alam. Hindi siya marunong. So, kailangan mag-resign. Pero sa tingin po ninyo, dapat bang baguhin yung may babaguhin sa sistema o yung sa ating konstitusyon dahil hindi ba ang problema dito nasa sistema ng ating bansa? Yes, kaya nga mag-resign. The president should resign. Tapos, revolutionary government. Pero involve natin mga justices ng Supreme Court. Pipili sila ron ng mag-acting president muna para maayos lahat, pag-usapan lahat, involve yung kabataan, involve nyo yung younger generation. Dahil ito, ginagawa natin lahat ito. Kung matakot tayo lahat, wala na mangyayari sa kinabukasan ng mga kabataan. Opo. Tulad na lamang po dito sa inyong ipinakita ngayon, Governor Manong Chavez, sa tingin mo may problema sa ating bidding process? Dahil nga, di ba, kapag nag-bid ka, maraming supplier ang mag-aalok sa iyo, magpo-propose ng iba-ibang mga presyo o rate po nila sa paggagawa ng kinakailangan nga, magsusupply sila. Sa tingin mo, may problema tayo dyan at dapat itong baguhin para hindi po maulit, lalo na dito sa mga maanumalyang flood control projects ng ating bansa. Dapat ayusin po ang bidding, dapat transparent. Ang nangyayari ngayon, project ko yan sa inyo yan. Project niya to, sa amin to. Ayusan na walang bidding, ayusan. Yun ang nangyayari. Ang bidding is supposed to be yung pinakamaliit, pinakamura. Wala ayusan. So, hindi lang yung dapat kitain ng kontratista, kundi may patong pa. Pero, bakit nila hindi papayag? Dahil merong cut din yung nag-approve. Ito, ang laki-laki. Ito na pinakamalaki sa lahat. Kaya dapat huwag tayong pumayag na ihinto ang investigasyon walang delay sa Senate. Marami naman tayong matitino na senators. Huwag sana i-delay ito. At tapusin ito. Ulitin ko po, command responsibility lahat ni President Bongbong Marcos. Correct. Hindi niya sabihin na, naayos na ang 2026. Tuloy na. Hindi pwede tuloy na walang makulong. They should resign. Dapat ipabalik yung... Palitan nila, bakit nila pinalitan si Speaker? Walang mangyayari yan. Mabait nga yung pinalitan, pampaganda lang ang mukha. Pero, sila pa rin nasusunod. 10 beses na silang palitan, ganoon din. Opo. Kailangan may mangyayari. Kung palitan nila, bakit pinalitan? May kasalanan? I-demanda nyo kung may kasalanan. Kung wala, wala na. At saka isa sa tanong ko dito mga boss, bakit akala ko ba independent yung Senado, Kongreso at saka yung executive, yung Malacanang. Bakit nai-impluwensyahan ng presidente yung leader ng Senado at Kongreso? Pati na rin dun sa mga ibang institusyon. So, yun doon nakapagtataka mga boss. Kasi supposed to be dapat independent yan. Ang Senado independent yan. Hindi pwedeng impluwensyahan ng Malacanang. Di ba mga boss? Hostisa sa ating bansa. Opo. Mag-resign. Kaya niya yung mga iba na may delikadesa. Dahil wala na, magulo na ang ating bansa. Pero pag It is his command responsibility. Siya ang presidente. Opo. Ngayon, Tama naman tinolerate niya ito dahil nag-umpisa sa kanya. Umpisa lang natin din sa kanya. 3 years. May flood control na kalukuhan na lahat. Kung hindi niya tinolerate, wala siyang alam. Mayroong klaseng presidente yan walang alam. Yun lang. Ayan, sa totoo lang, masakit na yun mga boss. Masakit, kumbaga, masakit na katotohanan na yung sabihan ka na presidente na wala kang alam, di ba mga boss? So,
batay naman sa karamihan ng mga Pilipino, yun talaga yung tingin nila. Wala daw alam, ayan si weak leader kumbaga. Kasi ultimo sa iba't ibang bansa pinagtatawanan na tayo dahil bumagsak na yung ekonomiya natin at pinagtatawanan na tayo ng mga karating nating bansa. So ngayon kung hindi tayo kikilos bilang isang mamamayang Pilipino, ano na mangyayari sa bansa natin? So may punto naman itong si Chavit Singson. Although sabihin natin na nasaktan siya kasi nung time na tinulungan niya yung unit team, ayan sila Bongbong Marcos dati, nung pagtakbo nung 2022 election. At after noon, kinalaban pa siya at hindi na siya, binaliwala siya kumbaga. So, nasabi pa nga ni Manong Chavit Singson na malaki daw talaga yung tulong niya dyan nung pagtakbo ni BBM bilang Pangulo. So, after noon, parang binaliwala siya, parang after gamitin, ayan, baga tinapon na lang tinapon na lang siya, kumbaga hindi na siya binibigyang halaga, hindi na tinitingnan ni BBM yung nagawa o tulong sa kanya. So actually may punto din naman itong si Chavit Singson. So actually si Chavit Singson ay isa ding bilyonaryo to mga boss. Ayan, maraming negosyo to at politiko din actually. Ang gusto niya kasi dito mangyayari, paimbestigahan din niya yung Ilocos kasi actually sa Ilocos, yung sinasabi nila na marami daw insertion na nangyayari. Pangalawa daw sa Bulacan. Nandyan kasi yung mga ghost project o kaya substandard project. So, dapat naman talaga na imbestigahan kasi si Sandro Marcos, isa din daw na malaki daw yung kickback dyan sa flood control umano. Ayan, sabi nila. So, iwan ko lang kung gano'ng katotoo. Pero, siyempre, para sa atin, may katotohanan yan, siyempre. Kaya nga ayaw nilang paimbestigahan yung Ilocos Norte kasi alam niya mabubuging sila. So, ayan mga boss. So, kaya mga boss, ano yung masasabi nyo dito? Ayan, sa video na ito. Ayan, please comment down below. At sa mga hindi pa natin subscriber dyan, ayan, pakisubscribe sa ating channel. Ayan, maraming salamat at hanggang sa muli.